Hey, what's up mga master? Mark Music here. Meron akong ituturo sa inyo mga master, mga alternatibong paraan para sa mga nahirapan mag bar chords. At ituturo ko rin sa inyo mga master kung paano mag bar chords. Po, professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Ang tutorial to ay requested ng ating kamaster yan. So ngayon, ituturo ko muna sa inyo mga master kung paano ang pagbabar chords. At sa last ng ating video, ituturo ko sa inyo mga master yung mga tricks or alternatibong paraan sa hindi talaga makapag-bar chords. So ganito yung magbabar chords mga master. Ito yung unang step mga master. Index finger, ilalapat mo kahit saan dito sa fretboard. Yan, example dito tayo sa 5th fret. Yan. Paglapat, yung position ng ating index finger is slightly pagilid siya, ganyan. Hindi talaga as in yung ito yung nakalapat. Yan. Yung ilalapat mo is yung dito na portion, yung gilid na to. Yan. Paglagay dyan, ilalapat, pagilid na konti. Then, maglalagay ka ng thumb mo ito, yung thumb. Kung saan nakaposisyon yung ating index, doon din yung posisyon ng ating thumb. Hindi dito kasi walang puwersa yan. Dito. Parang pinipiga mo siya. Yan. Hindi lang dito sa index finger yung puwersa. Mangyayari, pag ilagay natin yung puwersa natin sa index finger, ang mangyayari is parang ipipress natin ng paganito. Kaya mahalaga yung ating thumb. May kinalaman sa pagbabar chords. Kung saan nakaposisyon yung ating index finger, doon din tayo mag-position yung ating thumb. Yan. Para ipipress mo talaga siya. Yan. Then yung sunod mo na gagawin, hahatakin mo siya papunta sa'yo. Yan. Na hindi lang niya matouch ito or hindi siya lalampas dito sa fret wire. Tamang-tama lang talaga siya. Yan. Bakit kailangan malapit sa fret wire? Para less yung tension na i-apply mo. Kasi pag nandito sa gitna, titensyonan mo pa ng maigi. Parang sa mga gitarista na nagli-lead, yan, dito talaga yan banda, malapit sa fret wire. Yan, hindi dito, dito, yan. Para konting force lang yung i-apply mo. So, pag nandiyan ka na, napuwersa mo na, at na-press mo na, yan, i-slide mo siya konti, yan, ganun na yung position. Papatunugin mo muna siya nang wala muna itong ibang mga daliri. Ang papatunugin mo lang dyan, yung hindi kasama sa titipahin ng ating tatlong daliri na to. Yan. So, ang hindi kasama, example, ito yung ating bar chords, yan. So, hindi kasama yung A string, yung D string, at yung G string. Or, hindi kasama yung number 5, 4, at 3. So, ang kailangan nating patunugin na focus nating patunugin talaga siya is yung number 6, 2, at 1. Yan. Yan yung focus natin na mapapatunog natin. Kasi kadalasan sa ating mga beginners, hindi natin ito naintindihan dati na parang gusto natin patunugin natin talaga lahat siya. Kumbaga yung force na gagawin natin, masyado natin tong in-stress yung ating index finger. Kaya yan yung magkukos kung bakit ang bilis mangawit ng ating mga daliri. Kasi masyado natin tong pinersa yung ating index finger. Focus ka lang talaga dito sa 6, string, 2, at 1. Yan lang. Kumbaga yung puwersa mo, ito, nandito yung tension at dito sa baba. Dito, kahit wag mo nang tensyonan. Parang naka C style kumbaga siya. Yan. So patunugin mo lang siya. Ito, yan, at ito. Yan. Gagawin mo na siya, yung ganung position mo, yan. Gawin mo siya sa ibang mga frets, yan. Yan. Kailangan talaga mapatunog mo. Malalaman mo kasi yung paano mo i-apply yung puwersa mo dito sa index finger mo. Kasi pag merong tunog na buzz, ibig sabihin, kulang yung piga mo doon sa part na yon. Example, balikan natin yung ating index, ganito. So, example, dito ako nakapokus sa 6 string, ganyan. Tutunog yan. Pero pag yung dalawang string na to, 1, 2, ganun yung tunog niya, ibig sabihin, hindi ko siya na-applyan ng force dito sa baba.
So, ulitin ko ulit yung process, ganyan. Basta, ganun lang tatandaan yung mga master. So, ipipress ko pa siya, pupersa ako. Ang pagpersa niyan mga master, pag gusto mong persahan yung sa baba, ito, magdagdag ka ng force dun sa baba. Ang gagawin mo dyan mga master, yung index mo, ito index, ilagay mo siya dito banda sa baba rin ng portion ng neck. Yan. Para dito ka mag-apply ng force. Para merong suporta yung tension mo dito. Yan. Kaya nito, walang lakas. So, i-adjust ko yung aking index. Papatakbuhin ko lang siya ganun pababa. Ganito siya. Yan. Hahanapin ko yung sweet spot. Yan. So, ganito na siya. Yan. O, tumunog na. Ang unang-una talaga nakakangawit. Pero katagalan, ma-adjust na yung mga muscle mo na, ito pala yung pinipiga. Bakit 6 lang at 1, 2? Kasi ito is mamaya titipahan na yan ng ating mga daliri. At pag napatunog mo na itong mga master kahit saan sa frets, yan, yan. Saka ka na mag-a-apply ng ibang mga daliri. At pag apply ng ibang daliri, kailangan naka-point talaga siya mga master, naka-point siya. Kasi pag hindi siya naka-point, example, hindi siya naka-point, parang higa siya na konti, madadamay yung ibang string, matatamaan niya. Example, ito, ihiga ko yung aking pinky, ganyan nakahiga, matatamaan niya tong number 3 na string, which is yun yung nilalapatan ng ating middle finger. Parang ganito yung purma niya pag nakahiga. Yan. Yan, ganyan yung tunog, kadalasan. Kaya, naka-point talaga siya mga master. So, una, gagawin natin yung kanina na step. Then, sunod na step natin mga master, ilalagay na natin yung mga daliri natin. Yan. Sa mga naka-designate. Yan. Alam mo naman yan mga master kung saan. So, kailangan talaga naka-point itong tatlo. Tandaan, ito yung puwersa nito. Pag ipit, iro-roll mo siya ng konti. Parang papunta sa'yo yung puwersa. At ito naman, yung tatlong daliri natin is padiin siya sa fretboard na naka-point. Ganito siya. Yan. Naka-point. Para mapatunog mo siya. At malalaman mo rin kung saan yung string or saan na daliri yung kulang yung tension natin kasi iisa-isahin mo pa rin kagaya ng kanina na step. So, isa-isahin mo siya. Ganyan. Kunwari, less tension ako dito sa aking middle fingers. Yan, ganito, may tunog na ganyan. So, magpo-focus na naman ako dito sa aking middle finger kung paano ko siya a-applyan ng tension. Yan. Yan. Hanggang sa mabuo muna mga master, yan. Ganun lang yung step na gagawin natin. At pag hindi mo pa rin mapatunog, ang diferensya nun yung gitara mo. Kaya nga meron tayong mga luthier kasi sila yung nakakaalam isi-set up yung gitara na yon. Kasi pag ang gitara naka-set up, kagaya nito, ito ang gitara natin is sinet up to ng Moonstick Ideas in Creation, yan, guitar luthier sa Occidental Mindoro. Sinet up niya to, kaya nakaka-bar chords ako kahit saan dito sa fretboard. Yan o. Yan. Kasi malambot lang siya. O, less tension lang. Hindi ko nalagyan ng masyadong tension. Kahit dito sa high frets, yan. Ganon siya mga master. Malambot talaga ang gitara pag naka-set up. Pag hindi pa rin ito gagana sa'yo, yung tinuro ko ngayon kung paano mag-bar chords, may diferensya na talaga yung gitara nyo. Kaya, ipatingin nyo na yan sa mga guitar luthier na malapit sa inyo. Ganon din yung gagawin natin doon sa baba. Di ba meron tayong ito, yung B na chord. So, ganon pa rin yung ating step. Yan, dito yung B minor. Ganon pa rin siya. Baga, hahanapin mo yung sweet spot kung paano mo siya ipipress. Yun siya ang pagbabar chords mga master. Tandaan nyo lang itong step na to mga master. Matutunan nyo kung paano mag-bar chords. Ngayon, ito na tayo sa request ng ating kamaster. Yung mga alternatibong paraan ng pagbabar chords. Halimbawa, di talaga kaya pa nating i-bar chords, then gusto natin yung kanta, gusto nating i-play, lalo na pag may B minor, F, ganyan. So, meron tayong mga alternatibong mga master. Gumamit tayo ng kapo.
Joke lang mga master, hindi ganun mga master. May turo na ako dito sa Kapo mga master. Yan, sa mga hindi nakapanood nun, sana mapanood nyo kasi yung Kapo natin is guitar hack para sa mga beginners. So ito yung alternatibong pamamaraan mga master at ginagamit to dati ng mga kilala natin ng mga veterano na gitarista. Bakit kaya meron silang ganitong mga chord? Yan. Yung apat lang na string ito, hindi kasama yung dalawa sa taas. So itong apat na to yan. Magugulat ka bakit nagaganito sila? Yan, pinatakbo nilang ganyan. Yan, nagtataka tayo bakit may ganito silang chord. Ano yung chord na yan? Hindi kasi familiar lalo na pag dito sa A, yan. Yan. So ito yun mga master. Yung bar chords natin kanina na example sa A, yan. So ang gagawin mo lang, execute mo lang itong nota na to sa taas at sa baba. So makukuha mo yung bar chords na ganito. Yan. Iipitin mo yung tatlong string na to. 1, 2, 3, ipit. Din yung ating index finger ilagay natin dito. Yan. At baka magtataka kayo, inipit natin yung tatlo, din naglagay pa ako dito ng middle finger. Yan. Meron kasing purpose yan mamaya mga master. Then, yung ating ring finger is nakalagay dito sa taas. Yan. Ganito yung forma niya. Yan. At yung root natin dito, yung ating ring finger at yung sa baba na string. So, ang chords na to is A major. Tatlo lang ibabar natin, napakadali lang yan. Pag alalay ng ating index dyan, dito lang tayo focus sa baba na part. Yan, para maalalay natin ng maayos. Pero madali lang ito mga master kasi hindi kagaya ng buong frets ibabar natin. So, iba yung tension na i-apply natin doon. So ito is focus na tayo sa baba. Yan, tatlong string. Then maglalagay tayo dito at ito. Yan lang. Nakuha na natin yung A major. Yan din yan. Ngayon, dahil meron tayong middle finger dito, pag tinanggal natin yung middle finger, minor. Yan lang. So, ito na siya. A major, A major, A minor, tinanggal dito, A minor. Yan. Parehong chords yan mga master. At yung chords na yan, yung posisyon na to na dalawa is nauusod. Basta tandaan nyo lang talaga yung ating musical alphabet. O yung 12 na nota na paulit-ulit. So yan, sa baba. So dahil nag-start tayo sa A, yung basa natin ng mga nota is A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp. Then babalik din tayo sa A. Sa A, sundan natin yung ating musical alphabet. A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Yan. Yan din yan yung dito na E. Yung alam natin dito na E. So, yan siya. Yan. Pakinggan nyo. Yan. At pag minor, ito siya, dalawa lang. Dito naman, tatanggalin natin yung ating middle finger. Yan. Nakaipit itong tatlong string na to. Tanggalin natin yung middle finger. Major, minor. Major, minor. Yan. Katunog. So, ibig sabihin, ito is F. Yan. Yan din yan dito yung F. Yan na yung F natin. Yan. Tandaan nyo ito mga master. Sa mga nahirapan mag-F na ganyan na bar chords, ito yon. Oh, F. Madali na lang. Tapos F sharp. Yung kilala pa natin yung F sharp minor. So, tatanggalin lang natin yung middle finger. Ganon din. Wala nang iba. Major. Pag tinanggal, minor. Yan. G. G sharp. Balik na tayo sa A. Yan siya yung musical alphabet. Yan lang tatandaan nyo. So, try natin i-apply mga master. Halimbawa, meron tayong chord progression na C. Yung chord progression natin, C, G, A minor, F. Yan. So, gagawin na natin yung alternatibo natin ng chord. So, hahanapin ko yung C. So, nandito yung C natin sa ating 10th fret. Yan. So, ito yun siya. Dahil major siya, nakalagay yung ating middle finger. Tapos yung G natin nandito sa 5th fret. A minor natin, tatanggalin natin ito yung ating middle finger. Tapos F. Yan. Comparison.
magkatunog lang. So maglagay pa tayo ng example mga master sa ating D. Halimbawa, meron tayong chord progression na D, B minor, G, A. Ganyan. So hanapin natin yan dito sa ating alternative na bar chords. So yung ating D nandito sa 12th fret. Yan. Dahil major siya, so nandyan yung ating middle finger. Then yung ating B minor, nandito siya sa 9th fret. Yan, so dahil minor siya, tanggalin natin itong middle finger, ganyan yung position niya. Then yung ating G, yan, nandito sa ating 5th fret. Yan, major. So, ganyan din yung tatlo. At iusod lang din natin ang dalawa, nandyan na yung ating A major. Yan, so, comparison. Yun. Ito lang yung tandaan mo mga master. Huwag mong isama yung dalawang string na to kasi magsisintonado siya mga master. Sample, isama ko siya ngayon. Sample, ito mga master, isama ko siya. Yan, sintonado. So, talagang apat lang na strings yung ating i-strum. Yan. Pero pag dito naman sa A, yan, meron tayong A. So, may bonus tayo. Pwede nating isama itong pang-5 kasi A din ito. Yan. So, pwede natin siyang isama. Yan. Pag sa A. Yan. Sana nagkaroon kayo ng ideya nito mga master. Pero tandaan, lagi pa rin nating i-practice at pag-aralan kung paano mag-bar chords. Kasi ito ay alternatibo lang mga master. So, hindi talaga siya magagamit sa mga ibang mga chords, shapes. May kanta na kailangan na gamit talaga yung lahat ng strings or iba bar chords mo talaga siya. Yan. So sana i-share nyo rin ito mga master sa mga kaibigan nyo yan na gustong matuto kung paano mag bar chords. So hanggang dito lang yung video natin na ito mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out. Bloopers mga master, ito na yung ulan mga master. Yan, at di na ako makauwi ngayon. Antayin ko na lang magtila yung ulan mga master para makauwi ako sa amin. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal.